Ito si Francisco. At ito si Beatrice. Dahil sa kanilang pagmamahalan, nag-decide silang magpakasal. August 23, 1954, ang mag-irog ay nag-apply ng license to contract marriage. The date of the big day is set, September 4, 1954. Ready na ang lahat. Kaso, mukhang may problema. September 2, 2 araw bago ang big event, nag-iwan ng note si Francisco. Sabi niya, postpone daw ang wedding dahil ayaw ng nanay niya at pupunta siya ng conveyor. September 3, sumunod na araw, nagpadala ng telegram. Babalik daw siya very soon. Pero hindi na narinig o nakita pang muli si Francisco. Kaya kinasuhan na siya ni Beatrice. Panalo si Beatrice sa mababang hukuman. Nang makarating sa Supreme Court ang argument ni Francisco, walang nakasaad sa ating batas na ang mere breach of a promise to marry ay isang actionable wrong, o sa usapang legal ay yung isang bagay na ginawa o hindi ginawa ng isang tao na pwedeng magbigay sa iba ng valid reason para kasuhan siya. Nakapag-send na ng invitation, ready na ang susuotin ni bride, nabili na ang damit para sa maid of honor at flower girl, pati ang kanilang honeymoon place ready na. Biglang nag-iwan lang ng note 2 days before the wedding. Sabi ng Supreme Court, hindi yan basta breach o paglabag sa kanyang pangako na magpakasal. Iyan ay labag sa magandang kagawian o magagandang kaugalian or good customs na kinakailangang pagbayaran ni Francisco. Ano-anong damages ang pwedeng ma-recover ni Beatrice? Una, moral damages if may violation ng Article 21. Ikalawa, exemplary damage dahil hindi naging mabuting example itong si Francisco. Dahil sa ganyang senaryo na ng iwan when everything is already prepared, meron daw wanton, fraudulent, reckless, oppressive, or malevolent manner, sabi ng Supreme Court. Therefore, in this case, kinakailangan magbayad si Francisco ng exemplary damages at moral damages kay Beatrice. For more videos like this, please like, follow, and share. Thank you!